samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our trespasses. Amahan, I pray for our church authorities. Bless our benefactors, donors, ministry partners, the people who are working behind of this ministry. Thank you, Father, for sending these people for the propagation of your gospel on this earth. Bless our government officials. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan, our ongoing expansions, hookups, local and satellite. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Bless our advocacies to the less fortunate, to our environment, for the progress and prosperity of all your people on this earth through concepts and ideas, for the salvation of souls. Bless Altia Business Center with my loved ones, Alma and Tia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Protect them, bless them, heal them, bless the Wishes of Love community. Father, panalangin ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, sa pamantalaan at this very moment. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Heal us in Jesus' name. Amahan, extend your healing ta sa sakit sa utok, matalong baba, liyo kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, breast problem, tissues, masos sa bukog, sapay sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please repair, restore, redeem according to your will. In Jesus' name, Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us, comfort us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel Arcangel, protect us. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry. For the poor, Jose Maria Escriba, Thomas de Acos Agustin, pray for our wisdom. San Vicente Ferrer, San Gianbiano de Padua, pray for our preaching. Uban, ni San Pedro Calungsod, nagpista karon, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Fulton Saint, Patrick Piton, Paul Anthony, Verabos, blessed relatives in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos kapitulo 16, 9 ngadto og 15. Nagpakita sa Jesus kang Maria Magdalena. Human mabanhaw sa Jesus sa unang adlaw sa semana, ipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto gihinginlan ni Jesus ang pito kayawa gadiha sa maong babae. Ug milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iya makauban nga nagsubo og dagilak. Sa pagdungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila motuo. Nagpakita sa Jesus sa duha niya katinunan. Human niini mipakita sa Jesus sa laing paangi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sa padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila nanugilon sa uban apan wala sila tuhoy. Nagpakita sa Jesus sa napulog usa. Sa katapusan, mipakita sa Jesus sa napulog usa katinunan samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagkagahi sa ilang ulo. Kaya wala man sila motuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto
sa tanang mga tao. Today, we're remembering St. Francis of Paula, founder of the Friars. Was born in Italy in 14th century. At the age of 16, he retired as a hermit in a cave by the sea. Attracted by his holiness, many disciples followed him and formed the first community of the order of Minims. That name was chosen to signify the desire to be considered the least in the Church of God. They practiced a life of extreme austerity, sleeping on the bare ground, observing the vow of perpetual abstinence from meat. The saint said to them, I earnestly admonish you, my brothers, to look after your spiritual well-being. Death is certain, life is short, and vanishes like smoke. St. Francis of Paula went to France at the request of King Louis XI, who was slowly dying. The saint said to him, even the lives of kings are in the hands of God and have their appointed limits. Louis was not healed but learned from Francis to die in peace with the Lord. Legacy. Despite of his younger age, at the age of 16, he decided to abandon his life totally to God as a hermit inside a cave. And you know what? Because of the holiness of this saint that we are remembering, St. Francis of Paula, many were attracted to him. Many followed his examples and footsteps in dedicating their lives to God. You know what? Nakapamalandong ko nga at the age of 15, I felt the calling within me to preach the good news, to preach the scriptures, to preach the gospel of Jesus Christ. I am sure when I was 12, 13, 14, I felt already this calling within me. Nabati na ako nga gusto ko nga magpari, gusto ko nga magsangyaw, magtudlo, mo na nagbuto-butos kong kasing-kasing. Maatara kayo ko ana. Pag-abot og 15 years old, nabati na ako, kagusto sa Ginoo, magwali ko, nagsugod na sa lungsod nga akong gimahal ug natawhan ang lungsod sa Alicia. When I was first year high school sa vocational school karon sa Alicia, before Alicia National High School. Mo ning akong gibati at the time, mo nang nakarelate ko aning santo nga atong gihandom karon at the age of 16. Pagkabata sa iyang una-una, pagkalinghod, iyan ang gitugyan ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Naway pagpanagana. Mao ni ang atong idasig sa atong mga kabataan. Mao ni ang atong i-inspire sa atong mga anak. Kabisan sa ila di ang linghod nga pangidaron, pwede na ilang ihalad ang ilang kinabuhi for the greater honor of our Almighty God and for the welfare of our children, of our young minds. Mao nang hopefully in remembering St. Francis of Paula, maghatag nato ni og inspiration, aspiration nga kitang mga ginikanan atong agako mga anak nato nga motubo ang ilang pagtuo, di lang lawas kundili hastang pagtuo. Like Jesus Christ in Luke chapter 2, si Kristo may tubo sa lawas ug sa kinadman
sa espiritu. Mo nang hopefully each one of us will grow also not in our physical body but also our individual faith, conviction, mo ni mo tubo sulod nato para balance. Niya, ang nindot aning santo atong giandom ang iyang kabuutan, kabalaan, may magnet sa uban. People, kining atong kabalaan is magnetic, ang atong kabuutan is magnetic, as well as ang ato sang bidya nga kinaiya, gawi, character, attitudes. Believe me, you will accept it or not. It is also magnetic. Manakod. Maunang, tell me who are your friends, then I will tell you who you are. Ngano, along the road of your journey, bayabing companionship with other people, kung buutan imong kuyog, then takdan ka. Kung dautan imong kuyog, tingala ka. Mahawa ka sa Tagalog, matakdan kag kalit. Ngawa ka kanotis, wa ka kabantay diini, kanahinay na di ay, nga naisama ka kanila. Unang bisyur, ang atong kabuutan, katarong, kabalaan, kung tani mo magnet sa uban. Dili untang atong mga bidya nga panigingan. St. Francis, please do prayers for all of us. And thank you for reminding us nga sa imong linghod nga pangidaron, imo nang gitugyan, imong kaugalingos Ginoo. Please pray for all young minds na manundog nimo. Pray for our healing, miracles, enlightenment, conversion. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us, connecting to us through your prayers and financial supports. Some people ask me, how to join your ministry, brother? Itzel, simple lang. Pag-ampo mo, niya, tabang mo financially. Ngano, misyon natin financial niya, why ampo ninyo para nako lisod. Nya sigira sa tag-ampo why financial samot kalisod. Ngano, we have our obligation to fulfill. Unang kakibat sa ating ministeryo ang inyong dasal at ang inyong biyayang material, mga kapatid. Monthly givers, those who help us in the month of March, thank you. I expect, and God expects, that you will do it for this month of April. Manang, thank you daan sa inyong loyalty, faithfulness, sa inyong open mind, na nakasabot mo sa unsay inyong gihimo. Kabalo mo, mao man ang akong nakita, na-analyze, nga bisan daghan ta og mga krisis financial, daghan kaayog mga bayaronon, mao ni nakita nato sa flow sa business na ibuwan nga ting Bitay Caldero according to them, and I see it in our simple business Altia. Nay panahon nga normal ang dagan, nay kalit mo saka, naigiingon nila nga ting Bitay Caldero nga minimal or normal kaayo ang income, meaning ang mga businesses sa atong palibot affected by the passage of time, by the season of time. Pero musugot mo sa dili, mao ni misteryo hantod karon nga di na ako ma-explain ang atong ministry. Never nga naka-experience ni ana. My point is, kaluoy Ginoo tungod kay siya manggid maluluyon. Every month we are able to sustain our monthly obligation. We spend thousands of money for the sake of the gospel of Jesus Christ. Unang saludo ko sa inyo, mga kapatid. Ang business nato, not only my business but our business partners, friends, Mr. Brother, karong buwan na bantayonon kay mo minus kasabot mo ana, what I mean, ang income, mga tao mahadlok mo gasto, meaning up and down, mo incline, mo decline ang income sa negosyo, pero ang atong ministeryo na kasuway kaluis Ginoo.
wa pirmi incline ang atong ministeryo. Although sometimes I misunderstood nga asa na mo sa una-una ba, where are you? Pero God told me many times in the past years, in the past days nga Edsel, ayaw lagi kaguog kabalaka. Ako ra go po nang i-share ninyo kay iya maning trabaho, this is his works. Iya lang kong itagaag kay gayunan nga manabi tubangan ninyo. Right? I feel newcomers to join on this ministry. Kung ikaw na, ako kang giagda. Please start it today like Ma'am Janet Galiedo. Thank you, Ma'am Rosel. Bag-uning may sold sa itong ministeryo. Thank you. Pagpalain. In courtesy of Adelimit, would like to express my heartfelt thanks. By the way, somebody sent here message to me on Facebook where she can buy my book to make your soul incredible. This is available at Altia. Ang atong simpleng negosyo na dito religious section o binahan din sa barangay or kini akong libro available ni barato rin ni kayo. Pwede pong pakapinan ninyo yung ibayad kay ang uban sa barato rin din na pakapinin ninyo. Thank you. In course at the limit sa Garcia, Pidilik Abosir. Thank you. Animos of Kayam, Kagad Victor Galindez, Mrs. Midi Ampong, Cecilia Galindez, Agnes Carmen Galindez. Thank you. Imay Carlos Bahan, Edith Galindez, Daganang Galindez sa Garcia, no? Miss Lia Utsabilio, Odette Primo Taipa. Thank you. Espirato Grace Limet. Igagaw gini mo ni Sister Adil. Polinar Galindez, Sinta Aklan, Pilong Tadlip, Kagad Nori Lipat, Mr. Mrs. Rose Pagaran, akong kadugo. Ma'am Duning Galintis, nay Duning sa Agriculture's Office, kaubang ni Bobby. Thank you. Maribel Jumboy Budbud, atong higala. Sofia Galindez, Romulo Minda Cuaris, og Pastor og Kagawad Lydia Bahaw of Garcia. Thank you. Mga nintabang sa atong broadcast ministry niya, bugas kasagaran ani, gidrap diri sa atong San Miguel compound in preparation sa atong umaabot nga mga outreaches and feeding sa mga kaeskwelahanan, kalungsuran. Manang join our advocacy for this works of mercy. Unya, thank you Bibi Mando Lecciones. Si Sister Bibi is working behind of the camera. Adto niya ang mga tao uban mo tunol sa tabang sa ministeryo like Auring Lito of Luok, Liedo, Kiriko Renyusis, Kabandi Family, Tabria of Canulao, Jinjin Fresh Chicken, Duray Alan Malbog, mahal kayong lahat, taga Malbog, mga balaba, Bibi Willie Galgo, Vicky of Bungamar, Elina Manuela Kang, Runyon Family of Canipol, Emilda Basak, Romero of Basak Island, niya, di lang kay nanguliktas siya or nagwatsag na imutabang sa ministeryo, siya mismo si Bilecciones Ugmando shared also their monthly obligations or blessings to us on this ministry. Mao nang lipay kita, di lang sila purely volunteers in encouraging others to help, kundi sila mismo ihatag. Thank you Romji Graygods Pariasinto. Thank you Hagna Barbershop, Robin Rosales. Thank you. Akong higala ni 8 years na may ani. Thank you. Then akong gustong pasalamatan ang mga tao nga akong gituan katambayayong nato this month. Thank you Galendo family of Kinsularan, Pagpalain, Chupila ang Dunyas Giwang. Kumusta agad Chupi? How are you? Then Milren Aguilar Inahan, silingan ning Judith Galinato, nasa dakong tindahan din si Eskinita niya, si Inasa Digusyante na ni silingang Migraso, makasukot og liyaw diya iyang masilingan. Ramer Medibitangkor, stockholder nato, dako kay nag-i-invest sa atong Altia ngano wa pa bayay klaro natong income sa nanglabay mga panahon. Mo ni rason ngano nga naigipada ang Diyos. Walain si Mildred Bitangkor, munang thank you. Nasa Abu Natasya, nasa unit, sa iyang compound, apartment, nasa
units sa subdivisions Yuang, Mabil, Peanut Butter, Tablia, The Walking Store. Imagine ninyo, Sister Mildred, The Walking Store, kaubang Timawi nis Waterworks ninyo sa Gindulman. Niya, tigatagdig sinakong bugas sa itong outreach and feeding. Kung wa tay outreach and feeding, iyang ituno lang iyang tabang sa atong broadcast ministry. Maunang, thank you. Anda di Boracay, anda Lodge, Lagkaw Grill, Lagkaw Food House. Please keep praying for Madam DC Valderrama. Nanay Sister Farm sa Sampung Mayana, na tanang klaseng hayop, adto mo, tanang klaseng halaman, flowers, na organic farming. Na rest house si Boss John dito. Na ay Mayana Bridge. Pero mabura siya ba? Gikas kalsada padong sa rest house, mura og San Juanico Bridge. Please visit Sampung Mayana, ang teritoryo ni Boss John Daniel. Then, thank you, Tony Madira, we love you. Pahina. Tayo Tony, pagpalain ka. Very generous. Usanis, nag-back up sa akong schooling. Thank you. Global 1, Global 2. Nitay Idil na itinaitan. Pinakadagag resort sa Anda, wailain. Kini mga tahan sa Anda. Di na malalis. And also, Jopors are unsigned. Asibis Body Fitness Gym na ilus. Pagpalain. Thank you. Ingana kapinangga si Brother Ridsel. Libre tag gym. Libre tag kape. Bisag unsa lang. Di man na ako gituyo. Ila man ang gusto. Ila ng kabubuton. Libre kaon. Sa umang tanaw nila. Luoy tanaw sa kuha. Thank you for doing that. Pero naman sa Biblia, galas sa size, pag inyo galing pakan o timanon ang alagad sa Ginoo, tigpakaos yung kalag in return, iblis mo. Galatia chapter 6 verse 6. Please read it. Kay wagi nakawag na gansi sa inyong pagpangga sa mga alagad sa Ginoo, labi na ang nagpakaon sa inyong kalag. Hebrew 13 verse 17 it says, at timana ang nagpakaon sa inyong kalag. Manang, thank you. Ninomdom ko, thank you LBC Buhi Kudos. Thank you our Municipal Treasurer's Office. Thank you different establishment, private or government nga kung unsay atong i-request so far. Dili sila hesitance nga ilang i-comply, ilang i-assist ang atong mga panginanglan. Monang salamat ninyo for doing it. Pag natay hangyo, natay gusto, natay i-request, di gina sila mubalibad. Most especially nining mga departamento nga akong gimension. Ngano na tungod kay busy si Brother Idsel mo nang sige tagdali. Tungod kay sige tagdali mo nang nanginanglan tag mas paspas nga access sa atong gipanghimo sa atong mga transactions. Mo nang thank you for assisting. Thank you. Ilimuraniwa with Balid Jordan working with me in our Mindanao Ministry with Victoria and Chinile. Si Victoria na ay ticketing outlets tapad sa bayan sa second floor dool sa Rick Mill Parlor or Bamundi. Thank you. Chinile Ranan, taga Tehero na ni. Dong Mins na Albino, keep praying for the completion of their mansion. Thank you. Dutibit Restaurant, Aspaina. Ilang restaurants, kinita pa dong sa Corona Bakery. Ang pa ni Carolina na as Altia, gidisplay. Maunang iampo ninyo ang Altia for more protection, for more patronizers niya. 2 years naman ta almost. Maunang hopefully for the next year ato na nang makita unsao nato pagplastar ang tanan kay we are still in our study period sa pagpadagan sa atong negosyo. Boss John Daniel told me sa Edsel, ang groceries kagi mi ana, pero nindot na kay anak ka mo learn. Ko tinuod yun na. Need sa marketing, self-logic padala, thank you. Militorio, El Jalop, thank you. Tikulanda Galabo, keep praying for MP Arangki, RYG Water, and all businesses sa RYG, thank you. Tutulopi sa ulan, pagpalain. Then, Rosa Cedilio, Sinin, Renin, Turalba Sisters, Rinaldo Joy Galintes, kumusta? Keep praying for Rinaldo, atong aligi ni. Natibid sa unia, Titong Salon,
Tay titong, o Maria, kumusta? Nay Duding, Elaine, Kiara, Cristo. Merspin mo kaguntan ng klaseng lubi mo galing bisag unsa. Adtos Public Market, Tay Bone og Libera Family, Garcia, Manuel Kumita. Kumusta Tay Manuel? Dulon roking baybay labing kupos. Garcia, Capilito, Mrs. Milva Castulo, Hindi Cruzisco Laligi nato, George Lagagampang, thank you sa Cebu, Mimi Torreino, Oros Kuling Cookies, tanang klaseng cookies na Aseros, Golden Cookies, labing kupos pangdan. Kusog kanyang cookies. Manang salamat. Rose Crisons, thank you. Mrs. Manuel Bantilan, Manager Tubig Sindulman. Pwede ba ipalaos ninyo sa Altia ng Tubig Sindulman? Kaya marag silingan na. Tay Mawi, Mrs. Nora Bijalaba, in courtesy of Jacob Enterprises, si Sar Felina Abusio, the walking store na si Reggie Masin sa Malinaw. Mga tao dito ay gubot kay nagpuyo kay Linaw man. Captain Lito Sario Bitonio, in courtesy of Popping Exclamado, keep praying for night Popping. Kumusta? Manuel Tercia Narsing Manuelido, the boy, congrats. Awardee daw yung anak. System of the Parts pa Rebert Los Laronilia. Atong aligi, kumpare, pagpalain ka. Wani paglubad si Buwano ni. Itong kumpare. Bergal Store with Bernard Family, thank you. Dura Tapangan, Bero Piningamura, thank you na ipining. Usanis ngilngig nga politician sa Garcia, thank you. Construction Suppliers, Rick Mill Parlor, inigawas ninyo, samot mo kagwapo kagwapa. Mando Bibiliksunis, mangatag ni Gulay, testingin nyo palit, mangatag ni akong legal counsel, Attorney Esther Escobilla. Thank you. With Danida Escobilla, iyang buutang inahan. Then, Rostico Peregrina Galamiton, a woman of great faith, sa paraunhag na Tony Nora Galbi, uban ni Angel sa Yuta, thank you. Taga Taytay Kantuyok, thank you. Natay anonymous giver diya. Magpadag bugas kalit, magpadag financial, nyawa magpaila. Kinsa ka, God bless you. Winsis daw Bibigalgo, certified Dunyas na atang, Dumidagoplos, Kanulaw, Inanin Ice Cream, ni Arnold Mamrusil, Naldusa. Jerome Isidra Tumakin, sa Kalipay Nguog, thank you. Kirikuran Nyesis with Ikabandi Family. Romjic Dry Goods, thank you. Tay Miguel Manangina og Teresa, tay Pilayo, akong pamilya. Akong iyaan sa Pundol, taga Pundol. Mahal ko kayong lahat yan, mga kapatid. Mr. and Mrs. Arin Erabon, Sanibungan Duero, Ifanyo Fortunata Gulde, na Fortunate, pagpalain ka for your efforts and endeavors. It's amazing. Usanis mga naglihok nato sa anda, aron lang mabuhi ang atong ministeryo. Francisco Alberta Oclida, Mr. Keminti Puping Rakri, Gisra Arne Iwana Makinano Calix Tamplayo na Iwana, haligi nato from anda. Abilino Gingging Vincent Ampo, Muwilding Bisagunsa, basta way labot, plastic putaw ra bay wildingon, Bilgings. Kadugo niya tanang ampo, hinomdom kong Elpidia, og Panfilo. Long time no see. They are always listening to me. Kinistay Panfilo, iyang radyo, iyang ibakos. Just to hear our broadcast. Taga Pangdan, taga Balbalan area. Asa mo ana, iyang ibakos ng iyang radio. Kayo asa daw siya magsusuroy, kadungog sa sukong wali. Walang salamat ninyo. Ginger Sigan, thank you. Felix Bonifacio Rio, haligi na to sa anda. Edita, o Raimondo Bilicario, okay, thank you. Very kind to us. Ubas yung partner si Raimundo, thank you. Pagpalain. And also the person named Lito, diya sa Bungayla, thank you. Nga mo tig-repair sa atong water machine, thank you. Pagpalain. Nya, nairila ni Edita, ning gasto daw siyang dako, para lang i-transport ang atong gospel matagbuntag magsusuroy sa kalsada. Tanang rila drivers nga nagpatingog sa atong wali, pagpalain mo na, believe me, may kay sili mohang dayon, probably in the near days to come, kundi manimo sa imong pamilya. Oscar Ramdaloksin with Abilina Pilasar, classmate ni Nahan, thank you. And Primo de Taipa, salamat, bago mitabang nato. Kagawad Peregrine, why Pilipilding Kagawad sa Kandiay with Alice Castrodes, stockholders ni CEO sa Istanbul Lending Investors Incorporators. Makaloon ba ta diha? Tagalaan yun. Pagpalain kayong lahat. Thank you for watching. Dagantag mga parokyanos diha, kay taga
Laon yun baya gyud ang akong parokya pagkakaron. Asteria Dutarot, thank you. Jackson Finuba, Dunyas Mambuol, Eric Juana Abuiba, Sister Juana Pagbalain with the Astro family. Jujok Lida, thank you also for the favors. Manuel Akang, bisan mga rila drivers, daghan kayo mga rila drivers nga labihan kusuga mo hatag og pabor sa tuwa. Mo nang sikin sa man mo, salamat inyo. Just in case na mga panalitan na mga ikarga from market to our Altia. Ang uban maningil pa to slag dako, munya pag hibaw nilang Antonis Altia, atong kabral, sige kanilang. Ang uban i-free, ang uban pabayaran na lang gamay. Mao nang makatandog sung kasing-kasing ba. Ingana kabuutan ng mga rila drivers. Manang keep doing it. Wa kumingog di mi pabayra mo bayad mi, pero thank you sa inyong pabor. And Manuel Lakang, thank you. Marcelo Itiri Abusio, retired police, he's working with me behind on this ministry. Binkin siya na migraso, thank you. Dako kay gitabang nato bago pa lang. Then thank you Rodan Galarion, akong igala yapin nyo gampo kinabutan ng tao. Almaik Luwayon sa Ginsularan, Mar Amparo of Ginakot, Gita Galulo Silingang Tiang D, Filiap Lungay, Mario Inladulhao, Animus Mambuol, Pidiria Asibis, thank you. Silingang Inkarnasyon, Arsenio Dotal sa Dotarot, Iapin yung ampo, uyuan mo ni Bibian Umbaw, Animus Opudyong, Tiderudit Kasukot, Pidilik Yabusio, again thank you. Joseph Cataranyan, thank you. Princess Water Refilling Station, Arnold Puwakin Claret, Taga Ubay, Bilyo, thank you. Billy Ubay, Dennis Pustanis, thank you. Toydos Kagata, Renakar, Torta whatever, order mo sa Altia. For GM Trading, labi na kay Pista ron, order mo torta whatever adtos Altia ay paagi ninyo. For GM Trading, Tisi Pagdinawan, Ibsubion, Omer sa Kadini, Hawario, Pamilyang Way Gubot, Moises Makinano, Rosendo Narcis Zaulan, Nicolas Ilobido, Isabelo Saning Ulaer, Quaris Family, Victorina Salarda, Ye Escobilla, Nay Frida, Asteria Galido, Judel Jose Galindis, Day Judel Pagpalain ka, Benji Toraklan, Tadim Family, Junfi Ampulukyo, RM Store, Alan Duray Balaba, Legacy Tikiting, Salomalo, Dr. Pedro Racel, Lito Aring Lido, Emilia Romero, Dorins Goldsmith sa Pangdan, Ramon Silsiap, with Ma'am RG. Kumusta, amigong Ramon? Don Ramon, Nay Firas, og Tay Manuel, Grace Andigan, Eusemio Silin Pagikan, og sa Sabag Unato, Ronald Dantaka, og Janet Galyedo. Sa tanang mitabang, salamat. Sa tanang nag-update, thank you. Ako ning gibasa, kay ako nagtuo nga kamo ang akong katambayayong dining buwan sa April in sustaining our gospel ministry for the sake of souls. Speaking of our gospel, nagisgot mi tungod sa narisyon, kinarit din ang different appearances of Christ ngadto ni Magdalena. Pero you know what, this is not what he called the exact narration that took place in the appearance of Christ, because we believe, ako mismo, I am convinced, na dili si Mary Magdalene the first person, the first woman whom Jesus appeared. Whom do you think? Kinsa? Walain. Iyang inahan. John 19:25, dito sa tilan sa cross, nagilak. Nagsudong sa kamatayon sa iyang anak. Di lalim, my wife. Year after, usa na ka-recovered. Why? She was able to witness the dying child, my child. Kita siya, yung gigunitan ng kamot, magrosaryo sila, magampo. Kita kong anak, sa iyang kahimtang, although wa pa siya buot at the time, kay pila pa kong kadlaw, nasa sa ospital, kahigda, bedridden, akong wife sa deskilid, hangtod yun namatay. Kung na nga akong anak magpakita, kay bawo ko una niyang pakitaan akong asawa. Minsa, me, I'm alive.
I'm here. Ayaw naghilak kay I am with our Creator. Nya sunod pakitaan niya ako. Sa di ayaw hilak dia. Wa bitaw ko mahilak yun, dugay pa. Kay mo na himuon sa kong anak. Ngano? Kay kinsa man day pinakasuod sa dugas anak inahan man. Nya amahan. Pero para nako kita ginako ang may daughter tiya, masuod gyud sila sa iyang inahan. Suod gyud. Ug di na malalis nga ang pinakasuod sa anak inahan man gyud. Sikan raming mga amahan. Pero anyway, kabaw ko mga anak ning kamot nga ay lang treatment is equal. Both father and mother. Kay baw ko ana. Mao ni ang akong proposition ani, ana I agree with the stand of our faith nga ang unang gipakitaan sa atong Ginoo when he was resurrected, walain iyang mama, ang iyang inahan, ang Birheng Maria. Ikadua, tingali San Jose. Pero not mention, yang stepfather, ang tangan niya kabuton. Nya usapas Mary Magdalene, John chapter 20 dito sa dala nagtagbo sila. Usa nagpakita Luke 24:13-32 the two followers going to Emmaus. Then after that in John chapter 20 inside a closed door, a closed room, a thick wall in Jerusalem, Jesus stood up, appeared. Siya ang kalinaw, malakalinyo, ang uban, nag-uog na balaka, si Tomas, wadiha, kinang luod. Kay namatay ang magtutudlo, labaw po itong luoran. Gihuwat sa mga apostoles, pag uli, nagpakita si Kristo ulit. Iyon si Kristo, Tomas, hikapang ako mga samad, pag-ikap, kinukog Diyos ko, ikaw gidena. People, ang unang ipakitaan ni Kristo, with your respect, ang mahal nga Birheng Maria. Mao ni ang tinuod nga na-reason na ni. Ako rin ang i-clarify. Now, when I reflect this gospel, I came to the point nga na misunderstood nako ang senaryo. Do you notice nga pagpakita ni Kristo siya mga tinun-an, nasubo siya, medyo mibati siya og kanang kasuko ba or kay kurat ba ngano kay kining iyang mga tinun-an kuwa magpagtuo niya yang gisaway ang iyang mga tinun-an tungod sa kakuwag pagtuog paggagahi sa ilang ulo. Mao ni ang gibati ni Kristo to his disciples. I misunderstood nga bisan si Kristo nakakita nga gahi slag ulo kuwag pagtuo iyang gisent off. No, dili. Because this Markan Gospel, the Gospel of Mark, dili ni siya what he called completely narrated about the appearance of Christ to his followers. Dili kay pagkakitang Kristo nga guys nag-ulo unya wa mo tuo yang gisent off. Tanawa basahan yung gospel murag sumpay pero di ginasumpay. Ngano? Ako ni i-clarify ngano technicalities ni scriptures. Parang di mo maglibog nga saan ibang gisent of mang Kristo yang mga tinun-an nga kuha mo tunyag tuo. Siyang pagkabanhaw. Gahi matug ulo, isin of di ka o gahi kag ulo, di ka mo tuo. Di ba? Ma-misunderstood nato. In Acts chapter 1 verse 3, unsay giingon diri? Sulod sa 40 kaadlaw human siya namatay. Mipakita siya kanila sa makadaghan sa mga paangi nga nagmatuod nga buhi gid siya. Nakita nila siya o nakigsulti kanila may tungod sa paghari sa Dios. Og samtang sisuban pa kanila gitugon niya sila. Ayaw una ka pagbiya sa Jerusalem. Hulatan niyo ang sad sa man, the Holy Spirit, until the Pentecost day in Acts chapter 2 verse 1. The Pentecost day, the day when the Holy Spirit descended from heaven and the disciples became powerful, became knowledgeable, courageous, brave,
in facing all the adversities along the road of their mission task sa ilang mga mission areas. Kabalo mo, 40 pa kaadlaw usa si Kristo di ay mission off sa iyang mga tinunan. Kay kung ninyong basahon ng Ebanghelyo, ma-misunderstood ninyo nga gisaway ni Kristo yung mga tinunan, unya nakakita siya nga gahig ulo, nya atong basahon ug miingon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Di na sumpay. Tungod kay kini si Marcos pag musuwat siyang Ebanghelyo, yang isurtin. Unlike sa kang Juan Evangelist, unlike kang Matthew nga detailed, unlike kang Luke nga detailed, mura sa nang magamag lesson plan ba? Na ay detailed lesson plan o not detailed lesson plan, it's up to you, or else it depends sa order sa eskwelahan, sa management. Mao sa ning nitabo sa mga evangelists na detailed writer na po'y undetailed writer, kanang diritso ba? Tipol, 40 days pa, nakigkuyog si Kristo sa iyang mga disipulo. He appeared many times to His disciples. He accompanied His disciples for 40 days. And because of this truth, you know what? Daga nato nagtuo, nga usak kami natay, iyang kalag. Di pa na musaka in somewhere in eternity after 4 days. And that is a lie. Di na tinuod. Only Jesus Christ did it. While human beings, if human beings died, Hebrews 9:27, you will come at the judgment arena. You will be judged according to your works. 5:10 in 2 Corinthians. Then, hukman ka either heaven, purgatory, either hell, o asa, in somewhere. Si Kristo ra ang nagsurusuroy sa kalibutan sulod sa 40 kaadlaw ngano, tungod kay iyang gi manso pag-ayong iyang mga tinunan, iyag yung gi-situate, iyag yung gi-tuyo ni nga makig-uban aron nga kung iyang i-send off ang iyang mga tinunan, ready na. No doubts na. Di na magdaduha. Ikaw, ganahan ka mo sugo sa tao nga why believe nimong nagsugo? I don't think so. Ako mismo in our ministry, I choose people nga akong gituang kasaligan insta kag kas-a makuha. Requison di na murason. I am trying to choose these people around me. Mga taong di murason, mga taong dili isitans, mga taong mulaban sa ministeryo, mga tao nga anda magpakamatay tungod sa ilang conviction. They are with me. Every now and then, yan, nagpili ba kong mga tao sa palibot nga stubborn, mga taong manglibak sa kuha? Did I do that? No. I'm not calling them, come with me, work with me. Kani mga taong daghan kog doubts, why believe ni ubos nga lagad? Never. Nga ako silang gikulapan niya, akong gitawag to work with me. Do you think that you will do that the same? Nga manawag mo sa mga amigo ninyo, nga why salig ninyo, why believe ninyo, why respeto ninyo? I don't think so. Do you think if you are an employer, magpatrabaho kag employees nga wa kay believe, nga kuwang og salig nimo, nga iyang boss, supervisor, manager? I don't think so. Or mag-hire kag empleyado nga why respeto nimo, isip iyang agalon or employer, magpasud kag trabahantes imong balay, nga wa kay sure or di ka sigurado bag mulaban din nimo? Hindi gyud. Likewise mo panigibuhat ni Jesus Christ. Ang iyang mga tinunan, naglibog to, nahadlok niya, wa mo tuo, pero iyag yung gimanso, iyag yung giubanan. For 40 days, iyang gikuyugan. Iyag yung gisyur nga kini matinunan, di ni mahilaw, inig sent off niya. In Matthew chapter 28, 19-20, ingon si Kristo, tanang gahom sa langit ug yuta gihatag sa kuwa. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ang may balita, ang mutuo maluwas ug ang magpabunyag maluwas. Meaning, the sent off was done after 4 days, 40 days. Long days, 1 month kapin, usa si Kristo mikayab sa langit. At the time, iyang gisend off ang iyang mga tinunan. And I believe, during that day,
ang mga tinunan ni Kristo. Di nagayag ulo, wa na maglibog, wa na magduda, wa na mukwestios Ginoo. People, this is my point. Kining kalibutana training ground ready. Kining kalibutana the place where we can prepare everything in order that you will become qualified. Although God will qualify you during the judgment day, pero believe me, this earth, this planet earth that we are stepping every day, mao ni ang training ground kay gustos Ginoo as we go on in our individual journey, nga samtang buhi ta kining atong pagduwa-duwa, kining atong mga doubts, kining atong pagkagahi o kasing-kasing o guna-una, kining atong pagkatiga, kining mga bidya natong mga kinaiya nga atong gihambi matag adlaw, gustos Ginoo nga manahinay ni kairis, gustos Ginoo nga maginahinay ni kawagtang, gustos Ginoo nga kining tanan atong paningkamutan nga inahinay nga madiminish, madissolve while still alive, aron nga ready ta inigukom, ready ta for our divine destiny. Kay kining Ginoo sa akong nakita siyang naturalisa, di kanya biyaan, di kanya lungan hangtod may sibo sa iyang gusto ang imong pagkatao. Mao ni rason ngano he accompanied these disciples for 40 days gikan siyang pagabanaw. Ngano? Tungod kay iyang gisiguro ng iyang mga tinunan maandam, ready. Then aron nga kadtong ilang kaguol kabalaka mawagtang sa ilang kasing-kasing, man si Kristo accompanied with them aron nga iyang kaulipan ang ilang kaguol o kabalaka nga gibati sa iyang mga tinunan tungod sa iyang pagtaliwan. People, mao ni Ginoo nga akong gisangyaw o gitudlo o giwali. Ubanan kaniya hangtod nga ang iyang gusto maoy mopatigbabaw diha kadimo. Ubanan kaniya aron ma-feel nimo nga hindi ka nag-iisa sa buhay sa mundong ito. Ubanan kaniya, pakitaan kaniya, if not physically, not through vision, but I'm sure through miracles, healing, favors, wonders, answered prayers, opportunities, graces, mao niyang iyang manifestation sa kinabuhi sa matag nila lang. Ano iyang himuon ni? In order for you to believe that He is real. Nga ang Diyos tinuod. Mo ni rason ng Kristo, I will be with you for 40 days in order that you will believe that I'm really resurrected. I am really alive. See, mo ni Diyos nga kung giwali. Hatagan kaniyag paagi nga imo siyang ma-feel, imo siyang ikimamat. Hatagan kaniyag paagi aron lang yun, imo siyang mailhan sa imong kinabuhi. Kay gustos Ginoo, mabot ka sa point nga di na ka magduduha, nga buhi siya, nga tinuod siya, naa siya, alive siya, because God is God of what? Alive. Diyos siya sa kinabuhi. He is God of all living things. And because ang Diyos buhi, like what Jesus testified to His disciples, yung sa buhi ko, ug ang Diyos kay buhi, meaning ang buhi makahimo compare sa patay, mo na kay ang Diyos buhi, God is real. He can do everything He wants for you. He can do healing to your life. He can do miracles to your life. He can do amazing things to your lives. He can do awesome things, marvelous things, wonderful things sa imong kinabuhi. Why? God is alive. He's with us. Naa siya buhi. Mo niyang iyang giingon sa matinunan, I'm here, alive. Tuo mo, buhi ko. Kabalo mo, mauni gustos Ginoo nga realisasyon sa matag tao. Na mutuo ang Ginoo is alive. Buhi. Dili patay. Therefore, kay buhi, God can do everything. Luke 1:37, everything is possible with the living God. Buhing Diyos. And take note, faith activates God. Therefore, kini ding mga milagro, panalangin, blessings, pabor nga imong gikinanglan,
moabot na, mo manifest na sa imong kinabuhi, it will occur, it will come in your life, in the middle of you, when you will believe that God who can do that, who can do this, is alive. Because faith activates God. Meaning, kung di ka mo to that God can do this, that God is alive, then no manifestation. Although God can manifest, although kay pagtubat, I know God is hesitant to manifest Himself to you once you have no faith. Pero nga kay pagtuo kang Diyos buhi, ang Diyos naa, ang Diyos makahimo bisag unsa, then He will do everything for your life because God is activated through your faith. Tungod sa imong pagtuo, faith activates God. While Satan is activated through your what he called fear. Sa imong kahadlok, ang yawa sad mulihok, pero kumutuo ka ang Dios mulihok sa imong kinabuhi. Mo ni si Kristo wa mo biya sa mga tinun-an. Sige pakita, sige siyang paramdam. Ngano kay gusto niyang siguroon nga iya mga tinun-an mo tuo nga buhi siya. Meaning di sila mahadlok bisag unsay mitabo. That's why Jesus told them, because of their fears, worries, anxieties for the future. Matthew 28 yung si Kristo, do not worry, I will be with you until the end of this earth. Mo di si Kristo mingon nga ubanan ta mo angtod sa kinatumyas kalibutan kay ang mga tinun-an nakita niya nga nay kahadlok kabalaka ni Kristo. Don't worry, don't be afraid, do not fear. I'm here. Mo ni Ginoo nga akong ituan. Di sa ganahang mag-uol, mabalaka ka, di sa ganahang mag-anxiety ka, gusto siya nga imo siyang makita nga buhi sa imong kinabuhi. Do you see God in your individual life? How, in what way? Not necessarily magpakita siya like His image according to the pictures that we can see every day. No. Through miracles, blessings, favors, graces, kana ang prueba that God is alive. Iyan ang manifestation, iyan ang pagpadayag sa kinabuhi sa matag nila lang. Mauna kung na kay problema na sulbad, God manifest in your life. If you receive healing, God manifest in your life. If you receive miracles, God manifest in your life. Kung nakadawat kag favors, God manifest in your life. Kung nakadawat kag opportunities, God manifest in your life. Kung gitagaan kag daghang padalangin, grasya, material, spiritual blessings, God manifest in your life. Not necessarily Ginoo magpakita siyang nagaong. Tubangan ninyo. Sa I'm here, sa no. Dili nga naon ako, unlike siyang pagpakita sa mga disipulo. Kabalo mo, tagaan tanyag pabor, panalanginan ta, milagruhan ta, kay kana mo iyang presensya sa atong kinabuhi. In order that mo tuot ang buhi gid siya. Tuo ba mong ginubuhi? Are you sure? Then nganong sige pa magkagkagol. Nganong sige man kagkabalakag wa kwarta. Igo sa kuana. Nganong sige man kagkaguol og na kay sakit. Ngang Ginoo buhi man ka, makaayo man sa nimo. Nganong nagguol man kag wa kay trabaho, nga tagaan makas Ginoo trabaho. Nganong sige kagaguol sa imong mga utang ang Ginoo mangita magpaaging sulbaron imong mga utang. Nganong magguol ka nga ingani ang dagas imong kinabuhi that you're living in disasters nga temporary naman na. Kaya ang Ginoo can turn everything from worse to a better situation in life. Mao ni Dios nga gusto nga atong i-recognize. Mao ni Dios nga gusto nga atong ilhon sa atong tastagsa kapag katao. People, asa ka pirmi magparamdam, asa ka pirmi mo text, tubag. Adto sa imong close. Ang uban gali bisag kinsa text kan. Mag-text bisag way karelasyon, text na lang arong ngitag amigo, ngitag igalang, uban na text mates lain. Manang magbugno na lang, magtiayon kay bisag asa lang mo text. Kay ato magungitsure, ganahan ta magparamdam kung close na to. Kung igala na to, di gina gana mo text. Ako, di gina mo text pag di na ko close. Di gina mo text yun, o di na ko kaila. Ting pang text. Ako bitaw usay, mugawas ni akong pagkayuman ba? Nay manawag. Unya mong tana. Kinsa ni? Kung ano manawag mong kamo, mali kakaila. For what purpose? Textan ka, who are you? Kung why you're texting me, wa mali kakaila. Kaya ako, nagtuuman nga ang taog yung normal, mo text kina magparamdam na sa iyang kaila, siyang suod. Manglaag sa suod. Pero na magpasabot o di ko kalag sa inyo, di ta suod ha. Please don't get me wrong.
Kay narabay mga nangimbitar nato daggan nya di ko kadto wa na magpasabot nga di mo nako so di lang nako mapas tungod sa kadaggan ninyo nya tungod sa kabisi nako. Pero by nature assume na si wir ganahan ta mo duol makigrelate makigala makigminggol makigaswit sa mga suod dato. People, look at what happened. Jesus appeared to the most or to the closest people in his life. Pinaka-close sa iyang kinabuhi. Pinakaduol sa iyang kinabuhi. Tuwas siya, nagpakita. He appeared many times. He accompanied many times. Ngano, unsa may indikasyon ni ini? People, kung ikaw ug ang Dios di ay makabaton og intimate relationship, ang Ginoo ganahan na magsigig paramdam sa imong kinabuhi. Take note, intimate relationship. When Jesus was still alive, He accompanied with His people. He accompanied with Martha, Lazaro, in Luke chapter 13. He accompanied with His disciples. He accompanied with Mary Magdalene. He accompanied with His followers. Then, when He died, mubiya to mga tao siya, still looking for Him until He was resurrected. Then yung Kristo, gusto ko magparamdam ninyo kay suod yun ta. People, my message for all of us today, gusto mong pirmi mo makadawat og panalangin, milagro, pabor, manifestations Ginoo, have an intimate relationship with our Almighty God. Wa na ko'y lain pang napasanginlan og laing rason ngano ang ganahan ang Ginoo mo pakita sa tao kung ang tao og siya gwapo og relasyon. Pakita kani sa suway maayong relasyon, samot na kung maayo kag relasyon ngadto kaniya. Kita bitaw ganahan man ta makiistorya sa mga good relation nato. Sa mga close nato, sa mga igala to ako I am having my time vacation or whatever nga mga lakaw nato in somewhere together with our chosen ministry workers, members, because I'm happy to be with them. I'm happy to talk with them. I'm happy to mingle with them. By nature, makisuod tas suod yun nato. Ganahan ta makikistorya pirmis mga suod nato. Mao na natabo si Kristo kay suod mas mga tinunan. Sige sa pakita 40 days. Samtang wa pa sa mukayab sa langit. Mao na akong agda ninyo. Situate sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga naka-build kag maayong rasyon talis Ginoo. Naka-build kag maayo nga koneksyon talis Ginoo. Naka-build kag maayo nga friendship or relationship to our Almighty God. Kay in that way, God likes to manifest to our individual life everyone din. Milagruhan ka, panalangin ka, paboran ka, hatagan ka, tagaan ka blessings. Proof Ako ang buhing ebidensya sa gugma, sa panalangin, sa opportunity, sa pabor, sa Ginoo, sa akong kinabuhi. Some people told me, sa brother, pinakabulahan ka. Why? Ngano? Nanginabuhi ka, you earn, you have a family, nangalagad pagikas mga tao. For the poor, nagwali pagika. Kabalo mo gini tuyok sa utok every day. Lord, you chose me, you anointed me, you called me for these works. Di na ako imo ni. Pero I declare and I know I am so much privileged. Why? For these opportunities nga gihatag sa Ginoo sa kuha. Nganong wa ko undangis Ginoo pabor, panalangin, milagro because every day I see to it that I have an intimate relationship with Him. Every day, ako ginanggiman sa kong kugalingon to do the standard of God, to do His will, to follow His instructions in my life. Mo ni gustos Ginoo nga siguro yung ka musunod kaniya kay gusto siya nga imo siyang suuron, gusto siya nga imo siyang higugmaon, gusto siya nga imo siyang higalaon sa ingon ganahan sa magpakita nimo. Magpakita di kag di mo close. Ang uban bitaw magpakita man pag nasa illicit relationship, magpakita, magtago-tago, magsutsuot sa gasa, o ganahan sa magsutsuot, bisang pag isyuhon, bisang pag maguba yung pamilya, iyalang gibaylo aning iyang illicit relationship. See? Ngano, by nature, ganahan ta magpakita sa mga taong tanaw na tong suod dato, dusdughan.
People, ang Ginoo ganahan ba yung magpakita nato pirmi? Pero kita, what kind of love do you have toward our God? Do you like to show up yourself to God? Kasi Kristo nagpakita sa disipulo, kay mahal niya ang iyang mga disipulo. Ang mga disipulo, sige pangita niya, kay mahal nila si Kristo. Unang, do you love our God? If you love our God, show up. Show up. Ipakita mo kog lingos Ginoo. Isubmit mo kog lingos Ginoo. Tungod kay, kung nakabuild kag mayong relasyon, believe me, God likes to show Himself to you. Not necessarily through His image, but I'm sure through blessings, miracles, healing, and different wonders. And in fact, I declare it to come in your lives today. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles sa inyong gikinanglan. Ako magampo. Naunta mo to mong Diyos buki na banhaw. Therefore kay buki, makahimo bisag unsa para nimo. Unya, timani ninyo, and I pray, nga mabot sa point, nga kini ang mga suod nato ganahan ta makighimamat, makikita. Likewise, kung imong na-build ang maayo nimong rasyon talis Ginoo, ang Diyos ganahan, sigig pakita nimo, pinaagig milagro, panalangin, pabor, diha sa imong pagkatao. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria, saan saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired to it. God loves you.